Let us continue to worship the Lord. Yes, God. We have come to bless your name, Lord. Thank you, Jesus. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, and all my soul I worship your holy name. Oh, the sun comes up. The sun comes up. It's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, and all my soul I worship your holy name. And your reach in love, and your slow to anger. Your name is great, and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Let's God. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, and all my soul I worship your holy name. Oh, let us declare. And on that day when my strength is failing, the end grows near and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, and all my soul I worship your holy name. And I worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Oh, let us ask the Lord for His guidance.
Let us ask the Holy Spirit to lead our hearts and our minds toward His Word. Let God continue to reveal all His truth. And let our faith really grow through the Word of God. Patuloy tayo makakain ng mga spiritual na pagkain sa umagang ito upang lumago pa tayo sa ating mga pananampalataya at lahat ng ating mga paglilingkod ay ayon at maging ayon sa Kanyang katwiran at kalooban as we shout, "Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! And oh my soul, overcome!" Ama namin Diyos, tunay nga po, Panginoon, na kami po'y lumalapit at nagpapakumbaba sa iyo. Ikaw lamang ang hinahangad namin, Panginoong Diyos, na tunay nagagalaw at patuloy na mamumuna sa aming mga buhay. Ingatan mo kami, Panginoong Diyos, sa bagong ito habang kami nakikinig ng iyong mga salita. Sa iyo lamang namin ipinagkakatiwala ang lahat, Panginoong God, mula ang umpisa hanggang sa matapos, Panginoong God, sapagkat tunay, Panginoong God, na ikaw ang inihiling namin na maghahari at gagawa sa buhay ng baso sa amin. Sa iyo lamang namin iniiwala ang lahat at nananangan kami sa iyong kalooban, nananangan kami sa iyong katwiran, Panginoong Diyos, at magagawa mo ang lahat, Panginoong Diyos, para sa amin. Ikaw lamang po ang tuloy, Panginoong Diyos, na mapapapuinan at nakikilala ka namin sa pamamagitan po ng iyong mga salita. Ingatan mo ang bawat sa amin, Panginoong God, habang kami nakikinig ng mga salita mo, at ingatan mo ang aming mga buhay, Panginoong Diyos, habang tinatanggap namin ang mga salita mo ito, Panginoong God, at naniniwala kami, Panginoong Diyos, na narin ka na maghahayag ng iyong katotohanan at palalaguin at patatatawin mo ang aming pananampalataya ayon sa katwiran at nagkanakalooban ng aming Panginoong Jesucristo. Tulungan mo kami, Ama, na manatili sa iyong mga salita. Tulungan mo kami gawin ang lahat ng bagay na siyang hangarin at layunin mo para sa aming mga buhay. Sa iyo lamang namin itinatalaga ang oras nito ng aming pagsamba. Panginoong Diyos, ang aming pong pakikinig ng iyong mga salita, Panginoong God, at naniniwala kami, Ama, na katagumpayan ay gagawad mo sa buhay ng basa sa amin. Sirain at wasakin ang lahat na mga adlang na ilalagay ng kaaway sa aming kalamitan at nananalig po kami sa iyong katapatan. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong ito na ibinigay mo sa amin. Tunay nga, Panginoong Diyos, na kami po ay nagpupuri, sumasamba ng lahat ng aming mga paglilingkod na ginagawa ay patuloy na nagiging marapas sa iyong dakilang pangalan. Father God, we really ask, O Lord God, na tulungan mo kami, aming Diyos, na lumago sa aming pananampalataya. At hayaan mong ikaw lamang ang aming madakila at lubos na mapapurihan sa aming kalagitnaan. Ingatan mo kaming lahat habang kami nakikinig. Mula sa iyong mga lingkod hanggang sa iyong mga tagapakinig, Panginoon. Pagpalain mo rin ang lahat ng mga kamay na nagbigay ng kanyang mga ikabot at dog para sa iyong gawain. Ibalik mo ng siksik, liglig at nagumapot na pagpapala sa kanila. At nananangan kami, Panginoong Diyos, sa iyong kapangyarihan at hindi mo kami pababayaan. At ikaw lamang ang malaluwalhati at lubos na madadakila sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, na ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng kapurihan, ang lahat po, Panginoong Diyos, ng aming pagsamba. Ito pong aming dalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ang lahat na matagumpay ng anak ng Diyos ay magsigaw ng malakas na Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. You may all be seated. Revelation chapter 11, verse 15. Pahayag, Kabanatang 11, talata po'y 15. Pahayag, Kabanatang 11, talata po ay 15, sabay-sabay po tayo, at humihip ang ikapitong anghel, at nagkaroon ng malalakas na tinig sa langit, na nagsasabi, ang kaharian ng salibutan ay naging sa ating Panginoon at sa kanyang Kristo, at siya'y maghahari magpakailan-kailanman. In the last day, this kingdom of the world will change it to the kingdom of the Christ. Sa huling araw, sinabi po ng salita ng Diyos na ang kaharian ng salibutan ay magiging kaharian ng ating Panginoong Jesucristo. When Jesus come again, He first clearly judge the devil and Jesus Christ will govern the whole world. At sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesus, ang una niyang gagawin ay hatulan ang dyablo at patuloy na ipunin ang lahat ng nasa sanlibutan. Until Jesus come again, this world belong to Satan, devil. Ibig sabihin, hanggat hindi dumarating ang ating Panginoong Jesucristo, ang salibutang ito ay pag-aari at pinaghaharian ng dyablo. That's why Bible and Jesus said,
devil, Satan is the king of the world. Iyan ang dahilan kung bakit mismo ang ating Panginoong Jesus ang nagsabi na ang sanlibutan ito ay paghahari ng... But this time we have to understand individually, now our mind, the kingdom of the world must change to kingdom of the Christ. Pero ang pinakamahalaga sa bawat sa atin na dapat natin maunawaan na yung mismong pinagaharian ng sanlibutan ay kailangang mapalitan ng paghahari ng ating Panginoon Jesus. Jesus Christ, He preached the kingdom of the gospel, kingdom of God, He explained to the kingdom of God. But that is not only place that says about our soul, our mind. Totoo nga po, ng ating Panginoong Jesus ay dumating dito, ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Pero kailangan nating maunawang mabuti na yung kaharian ng Diyos na yun na hindi tumutukoy sa isang lugar, kundi ito po'y tumutukoy sa ating mga puso na pinagaharian ng Diyos. We have to check ourselves, who is now our master owner? Pero kailangan natin siyasatin ng ating mga sarili, sino nga po ba talaga ang itinuturing na nagmamay-ari at Panginoon ng ating buhay? Of course, now we are all the believers. Now, we believe Jesus Christ, He's our master and owner. Totoo nga po, nang bawat po sa atin na naririto ay mga mananampalataya. At ang pananalig natin ay si Kristo ang nagmamay-ari at Panginoon ng ating mga buhay. But if Jesus is not your master owner, you are still belong to the king of the world, Satan. Pero tandaan natin na kung ang ating mga buhay ay hindi pa rin pinaghaharian ng ating Panginoon, mananatili po ng ating mga sarili ay kabilang pa rin sa pinaghaharian ng Diyos. Thanks God, because God created us in His love in Jesus Christ. At nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat nilikha niya tayo ayon kay Kristo dahil sa kanyang pag-ibig. That's why God created Eden as the kingdom of God, paradise. Iyan ang dahilan kung bakit nilikha ng Diyos ang halamanan ng Eden bilang isang kaharian ng Diyos o paraiso. Eden in Greek word is paradise. At alam niyo po ba na ang salitang Eden sa salitang Greek word? Greek word. Sa salitang Griego ay paraiso. We understand the meaning of the paradise. It's not only beautiful place. Kaya nga po maliwanag na po sa atin na yung salitang paraiso ay hindi lamang tumutukoy sa isang magandang lugar. Paradise, there's no death, no sin. Pero pag sinabing paraiso, wala na po doon ang kasalanan at wala na rin po doon ang kamatayan. There's no hating mind. There's no worry about all things. Ibig sabihin, wala na po doon yung pusong galit at wala na po mga kabalisahan. In the paradise, God's kingdom, this full of the God's life, happy and joys of Jesus Christ. Sa paraiso na pinagaharian ng Diyos ay naroon ang kapuspusan ng buhay ng Panginoon at kalooban ng Yesu Cristo. After God created Adam and Eva, let them stay in the God's kingdom, the paradise. Kaya naman, matapos po likhain ng Diyos si Adan at si Eva, ay nayaan po silang manatili doon sa paraiso o doon sa Eden. But one day, the Satan, the devil came to Eden and let them be sinner. Pero isang araw ay dumating si Satanas doon sa hardin na yon at nais niya po na maging makasalanan ng tao. That's why Genesis chapter 3 said, this Eden changed to sons and daughters' place. Kaya naman, sinabi po doon sa Genesis Kabanatang 3 na itong hardin ng Eden ay pinalitan at nabago bilang isang lugar na kung saan tumutubo ang mga tinik at dawag. And then God said to Adam and Eva, for the food, you have to must sweat and then neighbor in your body. At sinabi ng Diyos kay Adan at kay Eva na sa inyong kakanin, kayo ay maghihirap at pagpapawisan at pagpapaguran. After become sinner, after new God's kingdom from mind of the Adam and Eva, when the kingdom of the world starting in their heart, death and sin and every kind of the evil things starting in their mind. Kaya nga po matapos magkasala ang tao ay naalis yung tinatawag na paghahari ng Diyos at napalitan ito ng paghahari ng salibutan. Kaya naman nag-umpisa na po ang kasalanan, nag-umpisa na rin po ang karamdaman at mga kabigatan. Last Friday I explained to you, before Adam and Eva commissioned to God, there's no old self, old man. At naipaliwanag nga ng Biyernes na bago magkasala ang tao,
ay wala po silang tinatawag na lumang pagkatao o natihang pagkatao. Only they have God's spirit and God's image, God's character, mind, word of God. Ang tanging taglay lamang nila ay ang Espiritu ng Diyos at ang kaisipan ng Diyos at ang katangian ng Diyos. But when they obey Satan's saying, God's spirit moved from their body. Pero nang sila po ay mag-umpisang magkasala, nawala na po yung paghahari ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos, maging ang katangian ng Diyos sa kanila. And then from that point, the kingdom of the world, all self, starting there from mind. At mula roon ay ang paghahari ng salibutan o yung lumang pagkatao ay nanatili na sa kanilang mga kaisipan. Yeah, people commission to God, they want to hearing word of God and obey. Bago sila magkasala, ang tanging hinahangad lamang nila ay sumunod sa salita ng Diyos at manatili sa kalooban ng Diyos. At that time, they have no strong own will, only follow to the God's will. Kaya naman wala silang sariling kalooban at ang tanging ang nanais lamang nila ay yung sundin ng kalooban ng Diyos. But after commission to God, through their old man, they thought, I am my owner of my life. Pero matapos silang magkasala at patuloy na mamuhay ayon sa kanilang lumang pagkatao, ay inaangkin na nila na dapat silang mamuhay ayon sa kanilang sariling kapasyahan. From that point, they don't like to follow the will of God, word of God. Kaya naman nagumpisa na po na ayaw nilang sumunod sa kalooban at nais ng Panginoon. Yeah, you see Matthew chapter 15 verse 19. Mateo 15:19. This is our old man, old self. Ito po yung tumutukoy sa ating lumang pagkatao. Yeah, 19 and 20. 19 at 20, sapagkat sa puso nanggagaling ang masamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, mga pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan, mga pamumusong. Ito ang mga bagay na nakakahawa sa tao. Datapwat ang kanyang hindi maghugas ng kamay ay hindi nakakahawa sa tao. Verse 19, verse 19, evil sword, murder, adultery, fornication, and thief and false witness, blasphemies. This is not image of God's character. Tandaan po natin yung binabanggit po sa talatang 19 na kung saan naroon na masamang pag-isip, pagpatay, pangangalunya at pakikiapid. Ito yung mga bagay hindi kailanman naging isipan ng Diyos. But when Adam commissioned to God, this kind of evil mind, devil's character came to us. Pero matapos nga po mag-asala si Adan at si Eva, itong pong masamang pag-isip na ito ay lumagay at patuloy na namuhay sa atin. Even though last night when I checked myself, still this kind of mind is in me. Kaya naman nung suriin ko ang aking sarili nung gabi ay nakita ko pa rin na ang mga pag-isip na ito ay nananatili pa rin sa That's akin. why thanks God. Still I need Jesus Christ. I need blood of Jesus and this life. At nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos sapagkat nananatili pa rin ako kay Kristo maging sa kanyang puso ay naroon ako. Until meet Jesus Christ, all the time I need Jesus. At hanggang sa kamatayan, alam kong mananatili ako kay Yesu Kristo. Thanks God, because God the Father, He sent to us His only Son, Jesus Christ, and let Him die on the cross. At nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak sa atin upang tayo maligtas sa pamagitan ng kanyang kamatayan. Yes. You know, this is new creation, starting new creation. At masasabi natin ito yung tinatawag na pamumuhay sa bagong pagkatao. Genesis chapter 1 hanggang chapter 3, ito sa first old creation. At nasasabi natin yung Genesis Kabanatang 3, ito po yung sinasabing lumang paglalang. Yeah. At that time, only God created Adam and Eva according to God's image and likeness. Maari nga po na nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis at larawan. But 2,000 years ago, God the Father sent to us Jesus Christ, and then made us new being, new man. Pero 2,000 taon na nakalipas ay pinadala ng Diyos sa kanyang bugtong na anak upang tayo mamuhay sa isang bagong pagkatao. Yeah. This is new creation. Really, we became new man, new being, new God's children. Ibig sabihin tayo na isang naging bagong nilalang, bagong nilikha, bagong nais ng pagnanasa ng Panginoon. Yeah, because our old man, our old self died with Jesus Christ on the cross and joined Jesus Christ when we later on death. Sapagkat ang ating lumang pagkatao ay kasamang na napako ni Kristo doon sa krus, kaya naman kasama rin tayo na buhay ng ating Panginoon sa kanyang muling pagkabuhay. That's why from that point, again, we can
restore the image of God. Kaya naman mula roon ay patuloy nating mapapanumbalik yung tunay na larawan ng Diyos sa atin. Colossians chapter 3 verse 10 and 11. Kolosas 3, 10 hanggang 11. At kayo'y nangagbihis ng bagong pagkatao na nababago sa kaalaman ayon sa larawan niyaong lumalang sa Kanya. Doon hindi maaring magkaroon ng Griego at ng Hudyo, ng pagtutuli at ni pagtutuli, ng barbaro, ng sita, ng alipin, ng laya, kundi si Kristo ang lahat at sa lahat. Apostle Paul said, if you believe in Jesus Christ, if you accept Jesus Christ, you have put on new man who is renewed the knowledge of according to the image of Him who created Jesus. Sinabi mismo niya po sa Pablo na kung talagang tinanggap natin ang ating Panginoong Kristo, tayo magagbihis ng bagong pagkatao na nababago sa kaalaman ayon sa larawan ng lumalang sa atin. Already we became new man because after we believe in Jesus Christ, you want to restore the image of God. Ibig sabihin tayo na isang bagong nilalang na kung saan pinapanumbalik natin yung tunay na larawan ng Diyos. Who's Jesus Christ? Jesus Christ, He's all and He's in all. As sinabi rito, sino po ba daw si Jesucristo? Siya ang sa lahat at sumasagot. Why we became new man? Because Jesus Christ is in us. He's in us. Ibig sabihin tayo nag-isang bagong nilalang. Bakit? Sapagkat si Kristo ay sumasa atin. We have to really understand, Bible, Jesus said, there's two master owner. Kailangan natin maunawa mabuti sa oras nito na meron tinatawag na dalawang nagmamay-ari. Of course, Jesus Christ now, we really believe Jesus Christ, He's our only master owner. Totoo naman na tayo po'y nananalig na ang tanging nagmamay-ari sa atin ay si Jesucristo. But still, in the world, so many people, they follow the other master owner, the devil. Pero alam natin na maraming tao sa sanlibutan na meron pa rin silang sinusunod na nagmamay-ari sa kanilang mga buhay. Matthew chapter 6, Mateo kabanatang 6, 24. 24. Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapapuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. O kaya'y magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Jesus said, no one can serve two masters. Who's the one master? Other master. That's Satan, the devil. Sinabi mismo ng ating Panginoon na hindi tayo pwedeng makapaglingkod sa dalawang Panginoon at yung tinutukoy na ikalawang Panginoon doon ay si Satan. Jesus said, you cannot serve me with other master Satan. Ibig sabihin, hindi po tayo pwedeng maglingkod sa ibang nagmamayari o Panginoon. Thanks God because nearly Jesus Christ our master. Only is our owner. Pero tayo po'y nagpapasalamat sa Diyos sapagkat isa lamang ang ating Panginoon ay tinuturing at nagmamayari sa atin. That's why Matthew chapter 6, 33, 34. Kaya naman sinabi po doon sa Mateo, kabanatang 6, talatang 33-34, dapat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito'y pawang idaragdag sa inyo. Kaya tuwag ninyong ikabalisa ang araw ng bukas, sapagkat sa araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili, sukat na sa kaarawan ng kanyang kasamaan. Jesus said, but seek first His kingdom and His righteousness. Sinabi mismo ng ating Panginoong Jesus na unahin natin ay ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. When Jesus Christ living us as our master owner, we already become the kingdom of God, kingdom of heaven. At ang kung namumuhay sa atin bilang Panginoon at nagmamayari si Kristo, mananatili po tayo sa kanyang kaharian, sa kanyang kalangitan. When Jesus Christ, our Lord Jesus Christ, live in us and control our mind, that is already God's kingdom. At sa pamamagitan po ng pamumuhay na si Kristo sa ating mga buhay, doon po natin mararanasan ng paghahari ng Diyos. Also, righteousness is Jesus Christ. At yung katwiran na yun ay tumutukoy din kay Jesus. That's why Jesus said, you first seek His kingdom and His righteousness. You first seek the Christ Jesus. Kaya naman ang sinabi ng ating Panginoon na unahin ninyong hanapin ang katwiran at kalooban ng Diyos. Ibig sabihin nito, hanapin natin si Jesucristo. Please don't wait until Jesus come again. Wag na po natin hintayin na yung muling pagparito ng ating Panginoon. If you want to change it at the time when Jesus come again, already you are there. Sapagkat kung hindi tayo mababago sa muling pagparito ng ating Panginoon Jesus, tayo po ay. Now, we have to nearly change it. We have to nearly change our mind. Ngayon pa lamang kailangan na mabago yung ating kaisipan. We have to nearly change our master from the
old our master to new master, Jesus Christ. Ngayon pa lamang ay kailangan na mabago yung pinapanginoon at nagmamayari sa ating buhay mula kay Satanas patungo kay Jesucristo. Last Friday, I explained to you about 1 Corinthians chapter 10, the exodus of Israel from the Egypt. Nung Biyernes nga po, ay ipaliwanag yung tungkol sa unang Korinto, kabanatang 10, na kung saan nang ilabas ng Diyos ang mga Israelita mula sa Ehipto. Through the blood of them, they came up from Egypt. Sa pamamagitan po ng dugo ng kordero, sila po'y nakalabas mula sa Ehipto. Same, today, we can save by the blood of Jesus Christ. At yan din po ang mangyayari na sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo, maliligtas tayo. There's no other way. Only through the blood of Jesus Christ, we can separate from the devil, the kingdom. Walang ibang pamamaraan para po tayo ay mahiwalay sa kaharian ng diablo, sa kaharian ng salibutan. And then we accept water baptism in the Dead Sea. Kaya naman pagkatapos noon, sila ay tumanggap ng bautismo mula doon sa dagat na pula. In the Dead Sea, when we accept water baptism, also Satan, the devil, died. Our Satan, the devil, died in the Dead Sea. Sa pamagitan po ng bautismo na iyon sa tubig, kasama na rin namatay si Satanas doon sa tubig. And then, when they come to desert, God gives them manna. Kaya naman sa pagdating nila doon sa ilang, sila po'y binigyan ng Diyos ng mana. 1 Corinthians chapter 10, Apostle Pablo said, this manna, that is spiritual food, came from heaven. At binabanggit mismo ni Apostol Pablo na yung mana yon ay tinatawag na spiritual na pagkain galing sa kalangitan. John chapter 6, Jesus said, that manna is not from the Moses, from God the Father, from heaven. At mula doon sa 1, kabanatang 6, ay binabanggit ni Jesucristo ng manang yon na hindi galing kay Moises, kundi galing mismo sa kalangitan, galing sa Ama. Jesus said, my body, my blood is real food and real drinks. Kaya naman sinabi po ng ating Panginoong Kristo, ng aking katawan at ang aking dugo ay ang tunay na pagkain at tunay na inumin. If you eat my flesh, drink my blood, you have eternal life. But no flesh, blood, you have no life. Kaya naman kung tatanggapin ninyo at kakanin ng aking katawan at inumin ng aking dugo, kayo may buhay na walang hanggan. Please, why God gives them Israel the manna? Because that is said of the Jesus Christ. Kaya kailangan natin maunawa mabuti kung bakit ibinigay ng Diyos ang mana sa mga salita, sapagkat ito ay anino ni Jesus. You know, even at this time, Jesus Christ, God the Father, giving to us manna. That is the word of God. At naniniwala tayo na hanggang sa kasalukuyan ay binibigay din ng Diyos ang mana na yon at iyon ay ang salita. Already clearly we understand the word of God. That's Jesus Christ, His flesh and His blood. At naging maliwanag sa ating mga pangunawa na ang tinutukoy na salita ng Diyos ay ang ating Panginoon sa Kristo at iyon ang kanyang katawan at ang kanyang dugo. If you really believe in the blood of Jesus Christ and accept what the baptism, you have to really accept word of God as Jesus Christ. Kaya naman kung tayo pinananalig doon sa salita ng Diyos at tayo na bautismo at tinatanggap natin ang tunay na salita ng Diyos, tayo pinapakain ng mana. And when they have no water, God said to Moses, strike the rock, and then from the rock, the water will coming out. Kaya naman nang walang mainom din ang mga salita ay inutusan ng Diyos si Moises na hatawin ng kanyang tungkod ang tubig at lalabas ang tubig. 1 Corinthians chapter 10, Apostle Pablo said, this rock is Jesus Christ. From the Jesus Christ, living water coming out. At binabanggit mismo ng unang Korinto kabanatang 10, sinabi ni Apostol Pablo na ang batong ito'y kumakatawan kay Jesucristo. When Israel people, they have no water, God gives them water, not original, not other water. Special water that came from the rock. Ibig sabihin, na mawalan ng tubig na inumin ng mga salita ay binigyan sila ng tubig ng Diyos sa pamamagitan ng malaking bato. Kaya nga may tuturing natin ito'y hindi isang ordinaryong tubig. Last Friday, I explained to you this water that came from the rock Jesus Christ means Holy Spirit. At naipaliwanag po sa atin ng Biyernes na yung tubig na lumitaw doon, lumabas doon sa malaking bato na yon ay kumakatawan sa Espiritu That's Santo. why the Bible said, Apostle Pablo said, you will receive the Holy Spirit as a gift, as a grace. Kaya naman ipinapaliwanag ni Apostol Pablo na tatanggapin nyo ang Espiritu Santo bilang biyaya at bilang kaloob. But today, other churches, they are explaining to members, do you want to receive the Holy Spirit? Okay, fasting and prayer, offering is wrong. It's really wrong. Pero sa kasalukuyan, sinasabi po ng ibang iglesia, nais mo bang matanggap ang banal na Espiritu Santo? Ang kailangan mong gawin ay manalangin, ikaw ay mag-ayuno.
Yeah, you know, nearly our salvation and eternal life that belong to God, God's grace and His gift. Pero tandaan po natin, ang ating kaligtasan at buhay na walang gan ay tanging kaloob lamang at nanggagaling sa Diyos. Only God the Father, Jesus Christ asking to us, faith, believe in His faith. At ang tanging inihiling ng ating Panginoong Kristo sa bawat po sa atin ay kailangang panaligan ang pangako ng Last Panginoon. Friday I explained to you, it is very hard to believe in the virgin birth, Jesus Christ, and then Jesus Christ died from death. It's very hard to believe in through our mind. Naipaliwanag po sa atin ng Biyernes na mahirap kung sa ating sariling kaisipan ay mahirap panaligan at paniwalaan kung paanong nagsilang isang dalaga ng isang bata at paanong siya'y namatay at muling nabuhay. But this time we can really believe God is alive. Pero alam po natin at nananalig po tayo ngayon ng Diyos ay buhay. We can believe in Jesus, God is the Almighty God, perfect At Almighty. nananalig din po tayo na sa Kristo at ang ating Diyos ay tunay na makapangyarihan at tunay na ganap. That's why through His power, He can be man. God can be man. Kaya naman sa pamamagitan po ng kanyang kapangyarihan, ang Diyos ay pwedeng maging tao. Also, God is life. That's why the death cannot hold Him. He can make from death. At naniniwala tayo ng Diyos ay buhay, kaya naman walang karapatan at walang kapangyarihan sa kanyang kamatayan. Our salvation is not belong to us, belong to God. Ibig sabihin, wala tayong kinalaman doon sa ating kaligtasan sapagkat ang kaligtasan ay galing lamang sa Diyos. Through Jesus Christ, His Son Jesus Christ, already God saved us from our sin. He made us His Son. At sa pamamagitan ng Kristo ay naniniwala tayong napatawad ang ating kasalanan at ginawa niya tayong maging anak. When Jesus Christ died on the cross, people died, He said, it is finished. What finished? Your salvation, eternal life, you become God's children, it is finished. Kaya naman bago mamatay ang ating Panginoong Jesus doon sa krus, ay nabagit niya yung salitang naganap na. Ibig sabihin, natapos na, naganap ng ating kaligtasan, naganap na rin ang ating buhay na walang And then hanggan. when He died on the cross, He shed water, that is Holy Spirit. At sa pamagitan po ng kanyang kamatayan sa krus, siya'y nagbubuti ng kanyang tubig at yun ay kumakatawan sa Espiritu That's why Santo. if you really believe in Jesus Christ as a God, Christ, God, and then your master, already you have the Holy Spirit. Kaya naman kung nananalig kayo na si Kristo ay Diyos at tunay na Panginoon, ibig sabihin matatanggap ninyo ang Espiritu Santo. Yeah, it is God's kingdom. Iyan po yung tinatawag na kaharian ng Diyos. Yeah. That's why when you really accept Word of God and this Holy Spirit, already you can fight with your old man. At sa pamagitan ng pagtanggap natin sa salita ng Diyos at pagtanggap sa Espiritu Santo, pwede na tayo makipaglaban sa ating lumang pagkatao. Yeah, people we accept and believe in Word of God. We don't know. We didn't know about old man, old self. Sapagkat bago natin tanggapin ang salita ng Diyos at tanggapin ang banal na Espiritu Santo, wala tayong kaalaman tungkol sa ating lumang pagkatao. But when we check the Bible, Word of God, we can find our old man. Pero sa pamagitan ng pagsisiyasat ng salita ng Diyos, ng Biblia, ay maunawa natin mabuti ano ba yung tinutukoy na luma nating When you pagkatao. hearing a message from the pastor, you can find your old man. At sa pamagitan ng ating pakinig ng mensahe mula sa ating mga pastor, ay nakikita at nasusumpungan natin yung ating lumang pagkatao. Also, when you pray individual prayer, you can find your old man by the Holy Spirit. At sa pamagitan ng ating panalangin, ay nasusumpungan din natin yung ating lumang pagkatao sa tulong ng banal na Espiritu. Every day, you can find our old man. Ibig sabihin, araw-araw ngayon ay nasusumpungan natin kung ano ang ating lumang Thanks pagkatao. God, because only God the Father asking to deny. You understand, that's old man and deny. At nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat ang tanging iniutos sa atin ay kailangang tanggihan ang bagay na yon sapagkat ito'y ating lumang Yeah, pagkatao. because if you are not deny the old man, you cannot carry cross and follow Jesus. Sapagkat kung di natin to tatanggihan, hindi natin kayang pasanin ang ating krus at sumunod kay Kristo. When we kill our old man, we can get nearly character of Jesus Christ, the image of God. At kung papatayin natin yung ating lumang pagkatao, tataglayin natin ang katangian at kaisipan ni Kristo. Yeah, okay, Lucas chapter 17, Lucas 17, 20-21. 20-21. At talibasa, tinanong siya ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Ay sinagot niya sila at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi paririto na mapagkikita. Nasasabihin man nila, naririto o naririyan, sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. In the last time, this whole
kingdom of the world changed the kingdom of Christ. Sa huling araw ay sabi nga po dito na ang kaharian ng salibutan ay mapapa sa kaharian ng Panginoon Because Jesus. our Lord Jesus Christ will come down and then He'll be King of the world. At sa kanyang pagparito, siya po ay magtatawaging hari ng lahat. But now, we have to check ourselves. Pero sa kasalukuyan ay kailangan natin siyasatin ang ating mga sarili. This our old man, old self, belong to the kingdom of the world. Na ang ating pong mga sarili ay kabilang pa rin sa kaharian ng salibutan. That's why we have to change our mind. We have to change our master from our mind. Kaya naman kailangan natin mapalitan yung nagmamayari sa atin, yung ating pinapanginoon sa pamagitan ng ating pagpapalit ng ating isipan. When we kill our old man, when we deny our old man, the kingdom of Christ come upon to us. Sapagkat kung tatanggihan natin ang ating lumang pagkatao, ang paghahari ni Kristo ay darating sa atin. That's why Jesus said, the kingdom of God does not come with observation. That's why do not say see here, he there. Kaya naman, wag nating sabihin na ang kaharian ng Diyos ay paririto at mapagkikita. At kaya naman natin pwedeng sabihin naririto o naririyan. Jesus said, the kingdom of God is in you. At ang sabi ng Panginoon, ang kaharian ng Diyos ay nasa Jesus said, now, if you need believe in Jesus Christ, His word, and this Holy Spirit, kingdom of God is in you. Si Jesus mismo ang nagsabi na kung talagang kayo mananalig sa Diyos at patuloy na tatanggapin ng Espiritu Santo, ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Romans chapter 14, verse 17. Roma 14:17. Chapter 14, verse 17, sabay-sabay tayo. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katuwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. When the kingdom of God is come upon to us, there's special mind about righteousness and peace and joy in Holy Spirit. Tandaan po natin na kapag ang paghahari ng Diyos ay sumaatin, tunay nga po na meron tayong espesyal na mararanasan na kung saan naroon ang kanyang katwiran, ang kanyang kapayapaan, maging ang kagalakan. That's why Jesus said, first seek His kingdom and His righteousness. Yan ang dahilan kung bakit sinabi ng Panginoon na unahin ninyong hanapin ang katwiran at kalooban ng Diyos. What's God's kingdom? When Jesus come again, come to us as our master, real king, that is God's kingdom. At ang kaharian ng Diyos na yun ay tumutukoy na kapag naghari sa atin si Kristo na kung saan ang kanyang katwiran ay nasa atin. Really accept the word of God like Jesus Himself, and then lead by the Holy Spirit, that is God's kingdom. Lubos na pagtanggap ng salita ng Diyos kung paano tinanggap natin ang salita ay parang tinanggap natin si Kristo, iyon po ang tinatawag na paghahari ng Diyos. At that time, God's righteousness and the peace and joy in the Holy Spirit with us. At iyon ang panahon na kung saan mananatili sa atin ang kagalakan, mananatili sa atin ang kapayapaan at ang kanyang katwiran. Please check yourself. Still, you worry about your death, you are sick, or material things. You are not in the God's kingdom. Kaya nga suriin natin ang ating mga sarili kung tayo pinababalisa, maging sa ating kamatayan, sa ating kasalanan, o sa mga bagay na sa ating mga buhay, ibig sabihin wala pa sa inyo paghahari ng If you are God's kingdom, even though you have sick, the death that is near you, but you are not worried about that. Ibig sabihin na kung ang paghahari ng Diyos ay nasa inyo, kahit na nakakaranas kayo ng karamdaman, wala kayong anumang klase ng kabalisahan. Matthew chapter 6, like Matthew chapter 6, diba? If God's kingdom come up to you, you are not worried about your food and drinks and your house and your physical things. Kaya na sinabi doon sa Mateo kabanatang 6 na kapag ang paghahari ng Diyos ay nasa atin, hindi tayo mangangamba sa ating kakanin, sa ating inumin, o sa lahat ng ating pangangailangan. That's why Jesus said, first seek His kingdom, and He said, God the Father will give to you everything of your physical need. Kaya naman ang utos ng Panginoon sa atin ay unahin ang kanyang katwiran at kalooban at lahat ng bagay ay pagkakaloob ng Diyos sa atin. That's why Jesus said, don't worry about today. Only is because you are God's children. Kaya naman sinabi ng Diyos, huwag kayong mabalisa sa araw na ito sapagkat kayo mga anak ng Diyos. We have to change our master honor. Kailangan natin baguhin ang nagmamayari at pinapanginoon natin. We have to move from the kingdom of the world to kingdom of the Christ. Kailangan tayong malipat mula sa kaharian ng salibutan sa kaharian ni Jesus. Okay, all together, let's pray. Tayo ba'y manalangin sa Let's oras? shout 3 times, oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. At tayo ba'y manalangin? Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. And Oh my soul, overcome.
Ama namin po, sundin nga po na kami po ay nagkalayon ng pag-aari mo, Panginoon Diyos. Ikaw ang Panginoon. Salamat namin isinatalaga. Sa iyo lamang namin, Panginoon Diyos, nagkakalagawa sa mga buhay. Sa daragay naman dyan, sa gagawa ka ng pag-iwalay sa iyo, Panginoon God. Kaya naman ang tanging hangarin namin sa oras na ito ay matanaw at makita mo ang aming mga puso, Panginoon Diyos, na lumusan, na pinagaharian ng iyong katwiran, pinagaharian ng iyong datinakaloban, at walang ibang hangarin, Panginoon Diyos, kundi ang ikaw lamang, Panginoon Diyos, ang naranasan namin sa buhay po namin. Tulungan mo kami, Ama, na taglayin ang iyong mga salita, at ikaw ang lubos sa maghari, at patuloy na magbayari sa buhay ng bawat isa sa amin, at nananalig po kami sa iyong katapatan, at nananalig po kami, Panginoon Diyos, sa mga bagay na magagawa mo para sa aming buhay. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. 2 Chronicles chapter 10. Ikalawang Kronika, kabanatang 10. Talata po 1 hanggang 5. Sabay-sabay po tayo. As Rehoboam may naparoon sa Sikhem, sapagkat ang buong Israel ay naparoon sa Sikhem upang gawin siyang hari. At nangyari nang mabalitaan ni Jeroboam na anak ni Nabat, sapagkat siya ay nasa Ehipto, na siya niyang tinakasan mula sa harap ng Haring Solomon. At si Jeroboam ay bumalik mula sa Ehipto. At sila'y nangagsugo at ipinatawag nila siya. At si Jeroboam at ang buong Israel ay nagsiparoon. At sila'y nagsipagsalita kay Rehoboam na nagsipagsasabi, "Binabigat ng iyong ama ang atang sa amin. Ngayon nga'y pagaanin mo ang mabigat na paglilingkod sa iyong ama at ang mabigat niyang atang na iniatang niya sa amin. At kami ay magsisipaglingkod sa iyo." At sinabi niya sa kanila, "Magsiparito uli kayo sa akin pagkatapos ng 3 araw at ang bayan ay yumaon." Amen. A foolish failure. Nakakatuwang isipin sa buhay ng bawat isa sa atin if we do not understand ourselves. Even though we can face ourselves in the mirror, we can see only one body. But upon this body lies two kinds of mind. Minsan, ang kaisipan natin tumutukoy para sa Diyos. At minsan, ang kaisipan natin ay tumutukoy para sa sanlibutan. Kaya siguro, malaking katuruan sa buhay ng bawat isa sa atin na maunawaan natin mabuti that this only happens after Adam and Eve committed sin against the Lord. Kasi kung hindi po sila nagkasala, there is only one mind that we have. The mind to worship the Lord and the mind to serve the Lord, the mind to observe and to obey the will of God sa buhay ng bawat isa sa atin. Naniniwala ko ng basa po sa atin ngayon na naririto, lahat ng mga tao nagsasabi rin na iisa lang ang Diyos. Nung pumunta po ako sa Aurora, may nangangaral ng salita ng Diyos. At habang nangangaral ng salita ng Diyos yung nangangaral, ang sabi ng katabi ko, iisa lang naman ang Diyos. Lahat naman tayo ay naniniwala sa Diyos. So ganun ang tao, ipinipilit natin na naniniwala tayong lahat sa Diyos at nananalig tayo sa Diyos. But that is only word. Tandaan po natin na ang tunay na pananampalataya hindi lamang sa salita. We need to be a man of actions and not to be a man of word. Hindi lamang po tayo dapat nagsasalita, kundi kailangan nating isinasagawa ang lahat ng bagay. Sa binasa nating talata, Rehoboam is a son of Solomon. Rehoboam became the king of Israel after the death of his father, Solomon. Which means, makikita natin, amen po ba, na being a king, siguro masasabi na, hindi naman tayo hari. Hindi na nga tayo mayor, hindi naman tayo namumuno. But actually,
Naniniwala tayo na after we have received the Lord, and if we are truly sons and daughters of God, kung tayo po'y tunay na mga anak ng Diyos, we will reign together with Christ. And who is Christ? The King of all kings and the Lord of all lords. Kaya, hindi man po tayo tinatawag na hari, pero naniniwala tayo, anak tayo ng hari. When we became Christians, when we became believers. At isang pagkakataon para sa atin, at naniniwala tayo na isang pagkakataon din kay Rehoboam, amen po ba, na maging hari ng Israel. It was being passed from David to Solomon and to Rehoboam. Kaya nga, kung titingnan po natin, what Solomon have done? He has built the temple, amen po ba, yung templo na gustong buuin ni David, nung siya po'y naghahari, pero God did not allow him to build that temple because the Lord said to him, your son, Solomon, is the one who will build temple to me. Kaya nga po, matapos po na ipagtayo ni Solomon na magandang templo, maayos na templo, ang pangalan ng ating Diyos, he also built his own house, his own palace. He built the wall of Jerusalem. Amen po ba? And he built the fortified cities, yung tinatawag na mga bayan, mga kuta na sinasabi. Pag sinabing kuta, it was a camp. Yung parang sinasabing camp Bonifacio, di ba? Yung ating mga headquarters, yun po yung sinasabing fortified cities. Sapagkat alam natin na maraming kalaban. Amen po ba? Maraming kalaban si Solomon. Kaya kinakailangan niyang i-build ang lahat ng ito. Pero bago niya ma-build ang mga sinasabi po nating templo, cities, and house, and palace, and wall of Jerusalem, he needs many workers. Kailangan niya po ang maraming mga manggagawa. Kaya tinawag niya po yung mga karapat-dapat na manggagawa para po maging katuwang ni Solomon. Amen po ba? And because he's king, he has the rights to, meron po siyang rights na utusan. Amen. Meron po siyang rights na utusan yung kanyang mga nasasakupan. Bakit? Sapagkat iyon yung isang malaking obligasyon ng isang merong hari. Amen. Tandaan po natin, before Israel people have the king, it is only God who is the king of Israel. Kung meron man pong nagahari sa Israel, ang nagahari noon ay ang Diyos. But they asked for a king. Natulad po sila sa ibang mga nation, sa ibang mga bayan. Nakita nila, sinabi nila, di po ba, sa propeta ng Diyos, why don't you ask us a king to God? Bigyan mo kami ng hari. Nagalit si Samuel sa kanila, pero sinabi ng Diyos kay Samuel, sige, hayaan mo sila sa kanilang kahilingan, bibigyan natin sila ng hari, pero meron silang obligasyon. Ang kanilang mga obligasyon, lahat ng kanilang mga kikitain ay kailangang may kaparte ang hari. Ang kanilang mga anak na lalaki ay kailangang maging tagapagtanggol ng hari. Ang kanilang mga babae ay magiging alipin ng hari. That is the obligations. Kaya kung titingnan po natin, spiritually, amen po ba, yan din yung ating obligasyon sa Diyos. If we have chosen the Lord Jesus Christ, kanina, di ba sinasabi, nung hindi pa tayo mananampalataya, ang mga tao meron tinatawag na two masters. Yung sinabi ko nga po sa inyo, men also claim that they know God, that they are also serving God, but out of their mind, yung tinatawag na second part of their minds, they're also serving the Lord of this earth, of this world. Yung tinatawag na si Satanas, yung tinatawag na kaisipang makasanlibutan, na-divide yung kaisipan po natin. Kaya kung titingnan po natin, kung tayo bilang mga mananampalataya, pinili po natin si Kristo na ating pong Panginoon, we need to stay in the Lord. Kung pinipili natin si Kristo bilang ating Panginoon, kailangan na po tayong manatili sa Kanya. And we should deny our old self. Hallelujah. At naniniwala po ako na si Rehoboam na naging hari, he needs to deny his own self. Kasi di ba si Rehoboam is already a king.
It is also the men of Israel who have chosen him. Out of the will of the Lord, ayon dun sa kalooban ng Diyos, pinili ng mga tao na maging hari nila si Rehoboam. But Rehoboam needs to follow the will of God. Amen? Like David and like Solomon. Alam po natin, kapag titingnan po natin ang salita ng Diyos, there's so many became the king of Israel. Pero kailangan, hindi po nila aalisin yung pattern ng pagiging hari ni David. Kapag humiwalay po sila doon sa tinatawag na pattern, o yung tinatawag na character ni David as a king, they will fail. Pero kung titignan po natin at bibilangin natin ang mga naging hari ng Israel, mabibilang natin sa ating mga daliri na iilan lamang ang tunay na sumunod sa footstep ni David. At yan din po ang kinakailangan ng bawat sa atin. Hallelujah. Maraming mga mananampalataya, maraming mga Kristiyano sa sanlibutan. Pero ang hinahangad po natin, mga minamahal ko, ay hindi tayo mamuhay ayon sa ating sariling kalooban. Hindi tayo mamuhay ayon sa ating sariling kaisipan, kundi ang susundin po natin ay yung character at yung kalooban ng ating Panginoon. Amen? We do not really follow some great men. Amen? Ang sinusundan po natin ngayon, maging si Pablo, nung sinabi niya po sa Corinthians chapter 11, na sinabi niya mo, diba, imitate me as I imitate Christ. Amen po ba? The reason why Paul said na gayahin ninyo ko, tularan ninyo ko. Bakit? Sapagkat ang kanyang pinagtutularan ay si Kristo. So it is the same. Tularan nyo si Kristo. Amen? Yun yung hinahangad ng Panginoon. Hallelujah. Now that we are in the positions of being a believer of the Lord. Hallelujah. So kailangan din po natin, katulad ni Rehoboam, nung nagkaroon siya ng pagkakataon na maging hari, kailangan niya pong tularan yung naging paghahari ng kanyang mga amain. Mula kay David hanggang kay Solomon. So, nakita natin, kung bababasa natin ang talatang ito, sa 2 Chronicles chapter 10, all men came to Rehoboam. And they're asking, kasi nga, di ba, sabi ko nga po sa inyo, nung hari po si Solomon, nangailangan po siya ng maraming bataan, nangailangan siya ng maraming tauhan, na susunod sa kanya, sa lahat ng gagawin niya, to build the temple, to build the house for him, for the palace, for the wall of around Jerusalem, for the fortified cities, kinakailangan niya ng maraming mga tauhan. At ang feeling po ng maraming mga tao noon, lahat ng mga Israelita, nahirapan sila. Amen? Ang feeling po nila na alipin sila. Ang feeling ng mga taong ito, pinahirapan kami ni Solomon. Kasi nga, di ba, may karapatan po si Solomon na utusan sila. Bakit? Because Solomon is the king of Israel. At ang obligasyon ng mga naninirahan sa Israel, because they have decided to have a king, meron silang obligasyon. May obligasyon ng hari sa kanila, pero meron din silang obligasyon sa hari. Hallelujah. Ganon din sa buhay ng basa sa atin. Nung pinili natin si Jesucristo, lahat po ba nananalig kay Jesucristo? Ay, mahinang amen. Ibig sabihin yung iba, hindi pa. Lahat nga po ng nananalig kay Jesucristo, magsabi ng amen. Pag sinabi natin nananalig tayo kay Jesucristo, di ba, sabi nga po kanina, before, nung si Adan at si Eva, nung bago sila magkasala, wala silang old self. Bakit? They only have the character and the will of God in their lives, and their minds is only centered to follow God. Amen. Wala pa po silang kaisipan ni Satanas, wala po silang maruming kaisipan. Napakaganda, kaya nga kahit na naked sila, hindi nila naisipan na magkaroon ng malisya, hindi nila nagkaroon sila ng maruming kaisipan sa kanilang mga puso. Napakaganda, di po ba? Siguro kung titingnan po natin, gusto ng Panginoon na maging ganun ulit tayo, ma-restore yung ganung kalalagayan sa buhay ng baso sa atin. Walang old self. Walang iniisip na, ano kaya? But when Satan arrived, nung dumating si Satanas sa kalang buhay, eto na. Sabi ni Satanas kay Eva, kainin mo yung bunga ng yan.
Dahil pag kinain mo ang bunga na yan, you will be like God. Hallelujah. Tingnan niyo po, di ba? Bago dumating si Satanas, ni minsan hindi pumasok sa isipan po ni Eva na maging Diyos. But you know, now, almost all men, they want to be God. Pag sinabing want to be God, they respect themselves. They want to obey what is their own will. Kasi sila nga nagmamayari. Sila ang Panginoon ng kanilang buhay. Amen. At alam niyo po ba na yung kaisipan na yan, yung pagiging makasarili, alam niyo po ba kung kanino galing yan? Kay Satanas. Tingnan niyo po si Eva at Adan, nung hindi pa po sila nagkakasala, they just obey the Lord. Ang tanging makakain nyo lahat ng bunga. Pwera lang yung bunga sa gitna, yung pagkaalam ng mabuti at masama. Amen? Hindi nila kinakain. Lahat kinakain nila yung bunga. Pera lang iyon. Hindi nila kinakain. Pero nung dumating si Satanas, nakain na nila. At yan din ang dahilan kung bakit tayo nagkakasala. The only reason why men became sin or to do sin, it is because of Satan. Because Satan put that mind into us. Kanina yung binasa nating talata, mula sa puso natin, ang sabi doon, nandun ang pakikiapid, nandun ang kasamaan, nandun ang pagiging makasarili. Amen? Yung mga bagay na yun, hindi natin iyon inaakala. Kaya nga po, nung dumating sa pagkakataon na meron ng hari ang Israel, inuutusan na sila ng hari. At kailangan nila, obligasyon po ng mga taga-Israelita na sumunod sa hari. At yan din ang kailangan nating gawin. Simula nung tanggapin natin sa Jesucristo, amen po ba, isa na ang naghahari sa ating mga buhay. And that is Jesus Christ. Sabi nga po natin, Jesus Christ is my King. Jesus Christ is my King. If you confess that Jesus Christ is your King, it means you are saying, Lord, you are the one who I will follow. You are the one who will reign in my life, not me. Kahit na gusto ko ito, kapag ayaw mo, hindi ko gagawin. Amen? Pero katulad ng mga salita, they were burdened. Habang naglilingkod sila kay Haring Solomon, sumusunod sila, alam nyo, yan po yung malaking pagkakahawig natin eh. Nung sumusunod sila kay Solomon bilang hari, sumusunod sila. Pero deep inside in their hearts, masakit. Bakit? Pinahihirapan kami ng taong ito. Amen. Pakinggan niyo mabuti ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito. This is really our life. Kaya nga, nang maging hari si Rehoboam, feeling po ng mga tao, ng mga salita, meron na tayong bagong hari, wala na si Solomon. Ito na yung bagong hari natin, lumapit tayo sa kanya para hindi na tayo mahirapan. Amen? Yun ang feeling po nila. That's why all Israelites people, together with Jeroboam, si Jeroboam po ay isang tauhan ni Solomon na tumakas papuntang Ehipto. Nung namatay si Solomon, bumalik siya. Ngayon, nung pagbalik po niya, si Jeroboam at kasama po ng mga salita ay lumapit kay Haring Rehoboam because he is the power. He has the power. Di ba ba? May power na si Rehoboam because he is the king. Sabi ng mga tao, ano po ba ang pwede niyong gawin sa amin para hindi kami mahirapan? Kasi inatangan po kami ng mahirap na atang ng iyong, pag sinabi pong atang, burden. Amen. Inatangan po kami ng inyong amang si Solomon ng napakabigat. Kaya ano po ang dapat namin gawin? Kung kayo si Rehoboam, ano po ang iyong magiging payo sa kanila? Ano po yung inyong magiging hatol doon sa binabanggit ng mga taong ito? Yan po ay nakalagay sa 2 Chronicles chapter 10 verse 4. Ang sabi diyan, pinabigat ng iyong ama ang atang sa amin. Ngayon nga'y pagaanin mo ang mabigat na paglilingkod ng iyong ama at ang mabigat niyang atang na iniatang niya sa amin. At kami ay magsisipaglingkod sa iyo. Hallelujah. Ang sabi ng Panginoon kanina sa atin, I remember the word of God this morning. He said, the only thing that God asks for us is to believe.
manalig. Mabigat po ba? Nung hiniling po ba sa atin ng Panginoon na manalig tayo sa Kanya, mabigat po ba yon? I think not. Pero kasama po ng pananalig na yon ay kailangan ng pagsunod. Hallelujah. Obey. Because without obedience, your faith is foolish. Kaya ito po yung sinasabi po dito. Lumapit sila kay Roboam na bagong hari ng Israel para po pagaanin. Amen po ba? As their advice. Yung advice ni Roboam sa kanila na bilang master nila, ano kayang sasabihin nila? Ano kayang sasabihin niya? And then, Roboam asked, no? Ito maganda. Si Roboam, lumapit siya po doon sa mga matatanda na naging tauhan ni Solomon. At ito po ang sinabi po ng mga tauhan na matatanda ni Solomon. Verse 7, as sila'y nagsipagsalita sa kanya na nagsipagsabi, kung ikaw ay magmamagandang loob sa bayang ito at iyong pagbibigyang loob sila at magsalita ka na mabuting salita sa kanila, iyong ang magiging lingkod sila magpakailanman. Yan po yung tinatawag na payo ng mga matatanda. Amen po ba? Tandaan po natin, Roboam as a king has the rights. Kaya si Solomon, hindi man nila maintindihan, pero yung ginawa ni Solomon sa kanila, karapatan po yun ng isang hari. Pero ang feeling ng mga taong ito, nabigatan sila. So hindi po nakontento itong si Roboam sa payo ng mga matatanda, kumuha din po siya ng payo ng mga bata. Ito naman po ang pinayo ng mga bata, verse 10 and 11. At ang mga binata na nagsilaki na kasabay niya ay nagsipagsalita sa kanya na nagsisipagsabi, ganito ang iyong sasabihin sa bayan na nagsalita sa iyo na sinasabi, pinabigat ng iyong ama ang atang sa amin, ngunit pagaanin mo sa amin. Ganito ang iyong sabihin sa kanila, ang aking kalingkingan ay makapal kaysa balakang ng aking ama. At sa paraan ng iniatangan kayo ng aking ama na mabigat na atang, aking dadagdagan pa ang atang sa inyo, pinarusahan kayo ng aking ama ng mga panghagupit, ngunit parurusahan ko kayo ng mga tila alakdan. Wow! Sobrang bigat! Amen? Sobrang bigat. Yung mga kasing edad po niya, na hininga niya ng payo, hindi katulad ng payo noong mga matatanda. Sabi doon, maging magandang loob ka sa kanila. Amen? At ang sabi doon ay maging mabuti ang salita mo sa kanila upang ang mga taong ito ay maglingkod sa iyo magpakailanman. Pero yung payo ng mga bata na kasing edad po niya, no! Hindi pwede. Kailangan mas mabigat. Kaya sabi niya, kung kayo ay hinagupit ng tatay ko, ang aking kamay ay magpaparusa sa inyo tulad ng alakdan. So I think, kung kayo po si Roboam, kaninong payo po ang susundin ninyo? Yung payo ng mga matatanda o payo ng mga bata? Ha? Ano po ang susundin ninyo? Yung payo ng mga matanda o payo ng mga bata? Ano pipiliin ninyo? Yung maghagupit ng alakdan sa mga tatanda o magsalita ng magandang loob? I think we will choose the things, yung sinasabi po ng mga bata. Amen? Pero dito makikita po natin, kabaliktaran ang ginawa po ni Roboam. Ang ginawa po niya, mga minamag ko, right after 3 days, na bumalik po yung mga Israelita sa kanyang harapan, amen po ba? Ang sinabi niya po doon sa mga tao ay yung payo ng mga matatanda. Kaya ang nangyari po, that time, natuloy po yung prophecy ni Prophet Ahijah. Si Prophet Ahijah po yung nag-prophecy na mangyayari sa Israel. Ano po yung prophecy niya? Ang sinabi niyang ng propeta Ahijah po na mangyayari po, your kingdom will be divided. Dahil doon sa ginawang kasakiman, dahil doon sa ginawa po ni Roboam na pagiging mapagmataas, maling kapasyahan, amen po ba, na naging mabagsik po siya doon sa mga Israelita. Because of that foolishness of Roboam, the kingdom of Israel became 2. 10 tribes versus 2 tribes.
Yung 10 tribo po, mga minamahal ko, ay umalis. At ang natira na lamang po ay 2 tribo, at yun po yung tinatawag na Kingdom of Judah. At alam niyo po ba na itong 10 tribo na ito, they became idolaters. Amen po ba? Sila po yung mga, they go against the Lord. Sila po yung mga lumaban sa Diyos. Naging iba yung kanilang pamumuhay. Sumira sila doon sa tinatawag na pangako nila sa ating Panginoon. And according to 2 Chronicles 12:14, Ikalawang Kronika, Kabanatang 12, talata po'y 14, and Roboam became evil, and because he prepared not his heart to seek the Lord. Yan po yung naging ugali na. At siya'y gumawa ng masama sapagkat hindi niya inilagak ang kanyang puso na hanapin ng Panginoon. Church, Roboam, it's like our life. Makikita po natin, mga minamahal ko, na sabi ko nga po sa inyo, Roboam as a king is like an unbelievers became a believers of the Lord Jesus Christ. Pero ang masakit nito, mga minamahal ko, instead Roboam as a king, as a believer, became unobedient to the Lord, he became evil. At yan din po yung nangyayari sa buhay ng basa sa atin. Sabi sa last part kanina ng pangangaral, if you are not going to change until the second coming of Jesus Christ, you will face judgment to the Lord. Kahit na sabihin nating mananampalataya tayo, hindi sapat na sabihin nating mananampalataya tayo, we need to be changed right now. Kaya binabanggit sa atin yung mga talatang ito sa buhay ni Roboam, amen po ba, to check ourselves. Kailangan natin suriin yung sarili natin. Baka ganito na po tayo. Instead na tayo po ay maging ayon sa kalooban ng Diyos, ay maging katulad ni Kristo. Amen po ba? Na nawala na yung ating lumang pagkatao, but we're still living according to our own self. And that is really the problem to Christians. That is really the problem to believers now. Yan po yung nagiging malaking problema sa mga believers sa kasalukuyan. Amen po ba? Yes, our physical body is in the church, but our mind and our hearts is together in the world. Nasa sanlibutan. Maaring nananambahan tayo, maaring nandito tayo sa pananambahan, maaring dumadalo tayo sa gawain, pero sa pamumuhay po natin, sa pagkilos natin, sa pag-iisip po natin, wala. We choose the Lord Jesus Christ as our King and as our obligations, yung pinaka-obligasyon po natin sumunod, gawin ang kanyang kalooban, maging katulad ng ating Panginoon, maging katulad ng ating Hari. Roboam needs to be led by the footsteps of his father Solomon, believing in the Lord, seeking the righteousness and seeking the will of God in his life. But Roboam changed. Amen? Now we are in that position. Lahat po tayo nandun sa tinatawag na posisyon bilang mga mananampalataya. Nabe-burden ba tayo na ngayon ay kailangan nating sundin yung kalooban ng Diyos? Nabe-burden ba tayo? Pinabibigat ba ng Panginoon yung puso't isipan natin kasi ang gusto niya, sa kalooban niya lamang ang masunod, not our will. Yan yung nangyayari ngayon sa mananampalataya kung bakit hindi sila makasunod sa harapan ng Diyos. Why? Because they believe that is burden. Pero tandaan po natin, hindi tayo pinilit ng Diyos na manalig sa Kanya. Though it is, salvation is grace, pero hindi tayo pinilit ng Diyos. Pero tayo, nung pinili natin ang ating Panginoon, this is what we should do. Kaya sabi ng Panginoon sa atin, deny yourself, carry your cross, and follow me. At yan ang hinahangad ng Panginoon sa buhay ng baso sa atin. Yan ang ninanais ng Panginoon sa buhay ng baso sa atin habang tayo naglilingkod sa Kanya. Anong dapat nating gawin bilang mga mananampalataya ngayon?
Now that we are in our King, now that we have our King, that is the Lord Jesus Christ. Ang sabi nga po kanina, you cannot serve two masters at the same time. Number one, ang sabi dito, we need to prepare our hearts. Kailangan nating ihanda yung ating mga puso. Kasi kailangan nating bantayan yung puso po natin. When we say heart, it is not speaking about our literal heart, yung ating physical heart. Ang sabi doon, we need to prepare our soul. Amen po ba? Kasi di ba, kapag nagkakaroon tayo ng, when we are facing struggles, when we are facing temptations, amen po ba, kapag nakakaranas tayo ng makabigatan sa ating mga buhay, kung di magiging matatag yung ating mga pananampalataya, natatangay tayo. Kaya nga alin sa dalawa eh. Di ba sabi mismo ni David, Panginoon, kung ako'y payayamanin mo, sapat na kayamanan lang ipagkaloob mo sa akin, wag sobra-sobra. Kasi baka pag sobra-sobra, magkulang na ako sa iyo. Makalimutan na kita. Wag din mo rin akong pagkukulangin, Panginoon, sapagkat kung ako'y magkukulang, baka naman ako'y mawala din sa iyo. Sabi niya, sapat lang ang ipagkaloob mo sa akin. Yan mismo ang kahilingan ni David. Yun yung natatakot siya na kapag dumami ang kanyang kayamanan, baka makalimutan niya ang Diyos. Kasi tayo mga tao, meron tayo, nawawala tayo. Wala tayo, nawawala din. Amen? Kaya, kung titignan po natin dito, if we will not prepare our hearts, we will not prepare our soul. Amen po ba? Remember, tayo mga tao, sometimes our priorities is our own self. Kaya siguro yung mga taong yun dumaing kay Rehoboam, kasi bakit? Ang inisip nila, nahirapan yung kailang sarili. That is the character of the devil. Kung talagang pipiliin natin ang Diyos, whatever it takes, ano man ang mangyari. Kaya di ba sabi niya po sa Pablo, ang mamatay ay kay Kristo. Hallelujah. Kung mahirapan man siya, ito'y pakinabang para sa kanyang sarili. Hindi niya itinuturing, mga minamahal ko, why? Kahit na anong dumating sa kanyang buhay, I am prepared. That's why now, God is asking to us, are you prepared? Preparado po ba talaga yung puso natin, yung atin po? Remember, our heart is very deceitful. Mandaraya. Proverbs chapter 12 verse 10. Pagdaraya ay nasa puso ng mga kumakata ng kasamaan. Di po ba? Very deceitful. Kaya kahit na tayo mananampalataya na, amen po ba? Kapag hindi natin binantayan yung sarili natin, natatangay pa rin tayo. Amen? Maraming mga mananampalataya. Pag nasa loob ng church, nag-amen. Hallelujah! Pero pag nasa labas na at iyaya na sila, natatangay na po sila. Why? Because their heart's not prepared. Sabi ng ating Panginoon, manatiling oo ang oo, manatiling hindi ang hindi. If you say yes, let it be yes. If you say no, let it be no. Kaya si Rehoboam, he never think about God's will. What Rehoboam thinks is about his own will. I am the king. Hallelujah. Di ba ba? Yan yung sinasabi ni Rehoboam, I am already the king. Pero tandaan po natin, kahit na itong buhay natin mismo, hindi natin ito pag-aari. That's why, that is the first failure, the foolishness failure of Rehoboam. Na itinuturing niya yung kanyang sarili bilang isang hari. Nadaya siya ng kanyang puso. Kaya wag tayong magpadaya sa puso ng bawat isa sa atin. Amen? Kahit na anong dinidikta nito sa atin, dahil ang itinuturing natin ng Panginoon, ang ating nagahari sa buhay ng bawat sa atin, wag tayong padadaya. Tingnan niyo po, si Jehoshaphat also became the king of Israel. But Jehoshaphat said, 2 Chronicles chapter 19, verse 3,
2 Chronicles 19 verse 3, sabay-sabay, gayon may mabuting mga bagay na nasumpungan sa iyong mag-aalis sa mga asera sa lupain, at inilagak mo ang iyong puso upang hanapin ang Diyos. Maraming sumunod na hari kay Jehoshaphat, marami siyang sinundan. They became really evil kings of Israel. Pero tingnan niyo po, mga minamag ko si Jehoshaphat, he remained. Sabi niya, one good thing in you, sabi niya, you have removed everything, Asherah, in the land. And let your heart, sabi niya dito, you let your heart seek the Lord. Amen. Yun yung maganda. Amen. Na kahit na naging hari si Jehoshaphat, tignan niyo po, si Rehoboam hari, si Jehoshaphat hari. Pero kung titingnan po natin, i-compare natin yung dalawa, si Rehoboam, ang hinanap niya, kalooban ba ng Diyos? Hindi. Ang hinanap niya, sarili niya, kalooban. Samantalang si Jehoshaphat, even though he's a king, ang sabi niya, you seek in your heart the Lord. Hallelujah. So we need to seek the Lord. Amen. Yan ang pinakakailangan natin gawin ngayon. Kung ano man ang mga bagay na gagawin natin, ito ba'y kalooban ng Diyos? Kung hindi ito kalooban ng Panginoon, hindi ko ito gagawin. That is the most important thing. Yun ang pinakamahalagang bagay na gagawin po natin. Ezra, tingnan po natin si Ezra. Si Ezra po, hindi hari, but a prophet of the Lord. Ezra 7:10. Chapter 7, verse 10. Sabay-sabay, sapagkat inilagak ni Ezra ang kanyang puso na hanapin ang kautusan ng Panginoon at upang gawin at upang magturo sa Israel na mga palatuntunan at mga kahatulan. Tingnan niyo po si Ezra, di ba? Even though he was appointed as a prophet of the Lord, pero tingnan niyo po, hindi sariling kalooban niya. Amen. Di katulad siya ni Balak. Masama lagi ang Balak. But si Ezra po ang sabi po sa talatang binasa natin, si Ezra mismo ang kanyang puso ay nakasumpong na hanapin ang kautusan ng Panginoon. He only seek about the law of the Lord. He only seek about the word of God. And what he wants is to obey it and to fulfill it. Church, yan yung number 1 na nire-require ng Panginoon sa atin. That's why, are you preparing your heart so that God can use you for His glory? Inihahanda ba natin yung puso natin ngayon? Kasi alam niyo po, kahit naman nanampalataya na tayo, we are still in this world. Habang tayo nasa libutan to, there's always temptations. There's always really tempting, amen po ba, to go against the Lord. Amen. Marami po sa atin. Alam ko, hindi lang isa yung nakakaranas dito. Mananampalatayan tayo, pero inaagaw tayo ng salibutan. Ang sabi po dito, in the last days, everything must be in the kingdom of the Lord Jesus Christ. But until now, amin po ba, this world belongs to the kingdom of Satan. It belongs to the kingdom of the devil. That's why anyone who will love this world will be an enemy of God. Ang sabi po sa 1. Di ba maraming mga mananampalataya ngayon, minamahal pa rin ang sanlibutan. Maraming mga mananampalataya ngayon, hindi maiwan ang sanlibutan. Hindi lahat ng kasiyahan sa sanlibutan ay kasiyahan para sa Diyos. At dyan po tayo nagkakamali. You know, sa Dimawit po, nung pumunta po ako sa Dimawit Holy Joy, di po ba, sa Dimawit Holy Joy po ay merong, yung church po natin ay nasa, kung nakaharap po akong ganito, ang church po natin ay nasa kanan. Dito po sa kaliwa ay meron din pong church. Amen. Born again church din po yun. Amen po ba? At yung church po natin ay nandito sa kanan. Alam niyo po ba na ito pong nasa kaliwang church, humiwalay po ito eh. Ito pong nasa kaliwang church po, mga minamahal ko, yung mga miyembro po, ay kinakausap na po tayo. At ang sabi po ng mga nasa kaliwa po na church, ay gusto na po nilang makisama sa atin. Gusto na nila pong lumipat sa atin. Ang sabi po,
ang sabi po ng mga taga Holy Joy, payag ba kayo na yung church ninyo ay maging Holy Joy? Ang sabi po ng mga church dito, kasi po yung mga nagcha-church dito sa kaliwa, kapitan. Yung kapitana mismo nila, mga barangay kagawad, mga barangay tanod, lahat po nagcha-church dito. Pero dahil yung pastor po nila, amen po ba, hindi nyo naman kilala, amen, yung pastor po nila ay attempting to be elected as kagawad ng Castañeda, Nueva Vizcaya, dahil doon po sila nakatira, he will run as kagawad, as counselor, barangay counselor ng kanilang lugar. At ang sabi po ng pastor dito na magiging hahabol ng kagawad, bibitawan niya na po itong church at ibabalik niya na kay Pastora Loida. Ang sabi naman po ng mga miyembro, payag kami. Doon na kami kay Pastora Loida. Alam niyo po yung kapitana, 2 buwan na po ngayong hindi uma-attend. Kasi nga po yung pastor doon, minsan hindi na siya pumupunta ng worship service. Yung matanda nga po na nandito, ay nandito na. Yung isang matanda po na uma-attend dito, nandito na po sa church. Siya po yung sumalubong kay Brother Gerald. Nung hinatid ko po si Brother Gerald doon sa Dimawit. At ang sabi po nila, payag sila na maging Holy Joy. Hallelujah! Sabi ko, Lord, even pastors, kahit na mga pastor, tignan niyo po, naglilingkod na sila sa Panginoon, pero mas gusto pa nilang humabol sa isang government office. Siguro, may sweldo kasi. Ako nga rin po, nag-iisip na rin Nung nabalitaan ko po na ang sinasahod po ng kagawad po dito sa Talon 1, 29,000 pesos, sabi ko, masarap pala maging kagawad. Hallelujah. Pero nakakatakot. Dahil naniniwala ko, being a pastor is the highest calling. Walang pera dito, pero may Panginoon dito na makapangyarihan sa lahat. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa limaw. We need to prepare our hearts. Amen. Kasi alam niyo po ngayon, marami mga pastor gustong yumaman. Kasi tao rin po kami. Gustong yumaman. Amen. At yan ang tukso na inilalagay ng dyablo sa aming mga buhay. Kung dyan ka lang sa pagpapastor, hindi ka yayaman. Kaya mas maganda mag-run ka ng opisyal para yumaman ka. Amen? Pero naniniwala ko na kung magiging kagawad ako, matutukso lang ako. That's why I resigned. Nag-resign na po ako ngayon bilang officer doon sa amin sa Dalandan Homeowners Association. Why? Nag-resign ako kasi may project sila na magpabingo. Nakakahiya naman, baka makita ko ng mga membro, under Bill G's. Sabi ko doon sa presidente namin, Miss President, I want to resign. I cannot compromise my faith. Hindi ko pwedeng i-kompromiso yung pananampalataya ko. Pastor, paano yon pag hindi ka na opisyalis, kailangan bumili ka pa rin ng karton. Ng bingo daw, kailangan ko pa rin bumili ng karton. Sabi ko, ibibigay ko na lang 100 ko, sa inyo na yung karton. I will not. Hallelujah. Because it was compromise. Kaya nga, kung di mo talaga ihanda yung puso mo, pwede kang matangay. Amen? Mga mananampalataya, alam ko, hindi si pastor lang ang nakakaranas ng ganyan. Even you, the students, kayong mga estudyante sa eskwelahan. Amen po ba? Maraming tukso sa loob ng eskwelahan. Kayong mga nagtatrabaho sa mga kumpanya, maraming mga tukso sa lahat ng kumpanya. Hallelujah! Sa mga kapitbahay, maraming tukso sa kapitbahay. Amen? Kaya kung hindi natin ihanda yung puso natin, naniniwala ko, matatangay pa rin tayo. Sabi nga po natin, oh my soul, prepare your heart. Oh my soul, prepare your heart. Oh my soul, prepare your heart. Oh my soul,
Prepare. Kaya tingnan niyo si Rehoboam. Nadawit siya doon sa mga masasamang hari. Kung tinularan niya sana yung pagiging hari ni Josaphat, yung pagiging hari ni David, yung pagiging hari ni Solomon, they remain in the Lord, they remain in the will of God, kahit na anong mangyari. Wala eh. Amen po ba? Number 2, avoid foolish advice. Eto na po. Di po ba? Mas kinuha niya po yung payo ng mga matatanda. Bakit? Kasi ang makikinabang siya. Hallelujah! Kung pagagaanin niya yung magiging magandang loob niya doon sa mga tao, amen po ba, ang inisip niya, hindi nila ako irerespeto. That's why he took the foolish advice. Pero tandaan natin, foolish advice can be destructive. Hindi mo alam, yan ang sisira sa'yo. Tignan po natin, Proverbs chapter 2, verse 1 up to 6. Kawikaan, Kabanatang 2, talatang 1 hanggang 6, sabay-sabay, Anak ko, kung iyong tatanggapin ang aking mga salita at tataglayin mo ang aking mga utos, na ano pat iyong ikikiling ang iyong pakinig sa karunungan at ihilig mo ang iyong puso sa pangunawa. Oo, kung ikaw ay dadaing ng pagbubulay at itataas mo ang iyong tinig sa pag-unawa. Kung iyong hahanapin siya na parang pilak at sasaliksikin mo siyang parang kayamanang natatago, kung magkagayoy, iyong naunawa ang pagkatakot sa Panginoon at masukungan mo ang kaalaman ng Diyos, sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan, sa kanyang bibig nang gagaling ang kaalaman at kaunawaan. Let us always seek the advice of God. Hindi tayo lulukohin ng Panginoon. Hindi tayo dadayain ng Panginoon. The devil is the deceiver. Mag-ingat po tayo sa pinakikinggan nating advice ng ibang tao. Amen? And kung may problema po kayo, you seek advice for the pastor. Hallelujah. Pwede naman po kayong lumapit sa amin. Kung kahit na problema sa mag-asawa, pwede po kayong lumapit sa amin. Pero tandaan po ninyo, kahit meron kayong problemang mag-asawa, hindi kami pwedeng manguna. Halimbawa, may problema kayo, pastor, may problema po yung kapatiran natin na mag-asawa. Hindi po ako pwedeng sumugod doon, nagkakausapin ko po sila, unless na yung mag-asawang yun lalapit sa akin. Hallelujah! They're seeking for advice. At kapag lumapit na kayo sa amin, amen po ba, hindi pa rin kami ang masusunod. We are just advice. Pero sinabi mismo ng talatang binasa natin sa Proverbs, kapag daw ang isang tao, ang tinatanggap nila ay ang mga salita ng Panginoon. Ano sabi doon? Tataglayin mo ang tunay na pag-unawa. Because only God has the best advice. Hallelujah. Huwag nating hayaan na, kasi marami dito kaya ito yung susundin ko. Hallelujah. No, you need to seek good advice. I-avoid mo yung mga fresh advice ng maraming mga tao at iyan ang magiging kasiraan mo. And please, go to the godly people. Lumapit ka doon sa mga godly people, doon sa mga taong may pagkilala at may takot sa Diyos. Hallelujah. Yun ang mga lapitan mo mga tao na isikan mo ng tunay advice. Huwag kang lalapit doon sa mga unbelievers. Huwag kang lalapit doon sa mga tao na walang pananampalataya. At hindi naglilingkod sa Panginoon, ililigaw ka lang ng mga yan. Lalagyan ka nilang, tataniman ka lang nila ng galit. Tataniman ka nila ng sama ng loob. At pag nangyari yun, ano mangyayari? You will lose your faith. Baka umalis ka na maging sa iyong paglilingkod at pananampalataya. Yan ang kailangan natin ngayon. Rehoboam, that is his foolish, amen po ba, steps. Mas pinakinggan niya yung payo ng mga matatanda. Kasi alam niya, this is really good. Amen. Maganda to. Kaya sinabi niya, kung kayo hinagupit ng tatay ko, pamumunuan ko kayo na parang alakdan. Mas makamandag. But that is good. That is not good. Kaya tayo rin, amen. Kasi yan yung gusto natin kasi, nung hindi pa tayo mananampalataya, gusto natin maging sikat, gusto natin kilala, gusto natin, amen, lagi tayong namumuno. Pero sabi ng Panginoon, mas mapalad daw ang nagpapakumbaba.
Amen? At ang hinahanap ng Diyos ay mga nagpapakumbaba. Kaya let us seek always a good advice. Avoid foolish advice in your life because foolish advice can distract your faith and your service to the Lord. Number 3, do not settle on what you have in this world. Ito po. Diba? Si Rehoboam, hari siya eh. He has a good position. Amen? Akala niya, forever na. Kung ano man ang meron siya. Pero tandaan natin, everything will be taken away. Lahat ay mawawala. Sabi nung may in-interview nung isang araw sa TV, ang sabi niya, ang kinikita nila dati na mag-asawa is 14 million every month, net. Pag sinabing net, labas na po lahat ng kanilang mga gastos. Alam niyo po ba kung anong trabaho nila? Live selling. Ng mga alahas, mamahalin. Pero dahil sila ay kilalang tao, at marami silang mga kilalang mga malalakas na tao, kilalang mga tao o mayayamang tao, that's why they are ordered. Umu-order sila lahat sa kanya, sa kanilang mag-asawa. And they are really good. Silang mag-asawa, sobrang galing nila sa live selling. Pero alam niyo po ba na in the pandemic, di ba kumikita sila ng 14 million kada buwan? Every month, 14 million net. Dumating ang tawag dito, dumating po yung pandemic. Lahat po nawala. Pera nila sa bangko, puhunan nila nawala. Amen po ba? Ang natira na lang sa nila, lupa. Lupain nila na nabili. Pero material, wala na po. Alam niyo po ba ang nangyari? That is the time that they have met the Lord Jesus Christ. Sabi niya, ito pala yung kulang sa amin. Marami kaming pera, pero wala kaming Panginoon. Nakilala nila si Yesu Kristo. And they have Bible study. At ang sabi nila, from then on, natutunan na nila na ang tunay na kabahagi ng kanilang kinikita ay ang Panginoon. Amen po. Ang sabi nila ngayon, ang kinikita nila, 5 million net every month. From 14 million to 5 million na lang ang kinikita nila net every month. Pero ano po ba ang sabi nila? Mas masaya sila doon sa 5 million every month kaysa sa 14 million. Kasi kasama ng 5 million ay kasama nila ang Panginoon. Kahit na nasa iyo na ang lahat ng kayamanan, kung wala sa iyo ang Panginoon, hindi ka magiging masaya. Do not settle on what you have in this world. Sabi, tandaan po natin, lahat ng nasa sanlibutan, pinagaharian ni Satanas. Hallelujah. Hindi natin sinasabing masama na meron tayong ipon, meron tayong mga bagay sa sanlibutan. Kung may pera kayo, it is really good. Amen? Kung may pera po kayo, it is really good. Hallelujah. But do you remember the Lord in your money? Naalala mo ba ang Diyos sa iyong pera? Paano pastor yung naalala ang Panginoon sa iyong pera? Do you give your tithes? Faithfully? Tandaan mo, that 10% is only very small money. Si Colgate, amen po ba? Tandaan niyo, di ba, si Colgate Palmolive? Si Colgate Palmolive po ay mananampalataya. Si Colgate Palmolive, hindi po 10% ang ibinibigay niya sa Panginoon. 90%. Yung 10% ang sa kanya. Kaya tignan niyo po, lumabas lahat ng mga toothpaste. Amen? Lumabas si toothpaste, Pepsodent, Close Up, Quick, Unique. Amen? Lahat sila lumabas, pero nanatili si Colgate. Bakit? Sapagkat iniingatan sila ng Panginoon. Hallelujah. Can you give your 90% to the Lord? Ang matitira na lang sa iyo, 10%? Yung 10% nga, nahihirapan pa tayo. Yung 90% pa kaya. Pero naniniwala ko, kapag ang Panginoon ng Panginoon natin, walang imposible. Makakayanan natin. Hallelujah. Amen? Kaya. Kasi bakit? Higit pa dyan ang ipagkakaloob ng Panginoon sa atin. Our ministry is really big. Sa totoo lang, napakalaki po ng ministry pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. And I think, hindi lahat ng church pinagkakalooban ng ganitong kalaking
ministeryo. But we thank the Lord because He has given us this kind of ministry. Pero hindi po ito ministeryo ng isang tao. Ito yung ministeryo ng bawat isa po sa atin. Amen? Tandaan po natin, ano pong sabi niya? Proverbs 14:34, Kawikaan 14:34, ang katwiran ay nagbubunyi ng bansa, ngunit ang kasalanan ay kakutyaan ng alinmang bayan. 1 Timothy chapter 6 verse 7, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Hallelujah! Lumabas tayong hubad, dumating tayong hubad sa mundong ito, hubad din tayong babalik sa Panginoon. Wala tayong madadala. Hallelujah! Kahit na anong gawin po natin, wala tayong madadala. Pa-cremate man po kayo, palibing man kayo, wala kayong dadalhin. Amen? Lahat po tayo, ang suot natin, biyak sa likod. Hallelujah! Isang style lang ang gagamitin nating damit pagdating ng araw, biyak sa likod. Walang patay na nakapagsusuot ng kanyang sariling damit, kaya binibiyak sa likod. Lahat ng patay, biyak sa likod ang lahat ng damit. Pare-pareho. Kung magpapakremate kayo, 600 pesos lang. Kung magpapalibing kayo, 35,000. Namili kayo. 35,600 pesos. Kung sabi ninyo, mainit, mapapaso kayo, nagkakamali kayo, wala na kayong pakiramdam noon. Hindi na kayo makakaramdam. Patay na kayo. Kung kayo ngayon susunugin buhay, mapapasok talaga kayo. Kahit ako ngayon, hindi ako papayag na pakremate ako ngayon. Kasi buhay ako. Pero tandaan nyo, pag patay na kayo, wala na kayong magagawa. Hallelujah. At wala na rin kayong pakiramdam noon. Amen? Kaya, please think about it. Wala tayong dadaling anuman. At ang sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-iimpok ng anumang kayamanan dito sa lupa. Amen? Yung kapatiran natin sa Aurora, nagtiwala siya sa kanyang katulong. Amen? Hindi niya alam habang naliligo siya, nililimas na yung laman ng bag niya. Amen? Masyado siyang tiwala sa katulong niya. Amen. Paglabas niya ng CR, amen, hawak-hawak niya yung bag niya, wala lang. Amen. Pamasahe pa naman niya papuntang Korea yun. Because he will go to Korea on September. Amen. September. Aalis na po sila papuntang Korea. I think 4 po yata sila. Amen. Pupuntahan nila si Joy. Nandun lahat yung pamasahe nila sa bag. Nawala. Kasi dito sa mundo natin, may magnanakaw. Hallelujah. Hindi natin alam, katabi lang natin. We do not know. Hallelujah. Totoo, di ba? Hindi ko sinasabi yung katabi mo ngayon. Katabing bahay. Amen. We do not know. We cannot trust. Amen. Hindi natin alam. Amen po ba ang kaisipan ng tao? Lalo na kapag nakakakita siya. That's why the Lord said, anong sabi ng Panginoon? Ang sabi ng Panginoon sa Proverbs chapter 3 verse 9 and 10. Proverbs, Kawikaan 3:9 Gs. Sabay-sabay, parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ang mga unang bunga ng lahat mong ani. Sa gayoy, mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana at ang iyong mga alisan ay aapawan ng bagong alak. Hallelujah! Sabi niya, sa lahat daw ng iyong tinatangkilik, amen, parangalan mo ang Diyos. Everything. Sino nagsalita niya? Si Solomon. Si Solomon na pinakamayaman. Pero sabi niya, ang tanging pinararangalan niya, di ba? Sa lahat ng kanyang kayamanan ay ang Diyos. Ang sabi sa English diyan, honor the Lord with all thy substance. Everything that you have. Hallelujah. Huwag po kayong manghinayang na magbigay para sa Panginoon. Kasi sabi niya rito, lahat ng inaalisan mo, aapawan ng alak. Hallelujah. Amen. Amen. Huwag kang manghinayang. Hallelujah. Kung para sa Panginoon, huwag kang manghinayang.
Kasi ang Lord ang magpupuno niyan, ang Diyos ang magbibigay niyan sa iyo. So, sa pinag-aralan po natin sa umagang ito, are you going to take the heart of Rehoboam in your heart? Magiging katulad ba tayo niya? Na ngayon na tayo mananampalataya, we will live with our own self? No, we will live with our new self. Amen po ba? Nandito tayo sa posisyon na, bakit tayo naging mananampalataya? Bakit ba tayo naging anak ng Diyos? Dahil ba gusto natin? Hindi po. Naging anak tayo ng Diyos dahil kay Kristo. Nandito tayo sa posisyon na tayo mananampalataya at tatanggap ng buhay na walang hanggan. Bakit? Dahil ba'y mabuti tayo? No! It is because of Jesus Christ. Only through Jesus Christ. Kaya, prepare your heart. Amen? Prepare your heart. Avoid foolish advice in your life and do not settle on the things that you have now in this world. Huwag mo hayaang masiyahan ka dahil meron ka ng mga bagay na yan. Kasi yan, anytime, pwedeng kunin ng Diyos lahat. Hallelujah. But if God will ask you, give me, amen po ba? Ibigay natin. Bigay natin sa Panginoon. Kaya nung si Abraham, when the Lord asked him, give me your begotten son, he gave his begotten son. Bakit? Kasi alam niya, bubuhayin siya ng Diyos. Ganon na may pananampalataya. Maniwala tayong may gagawin ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Sabi nga po natin, may gagawin ng Diyos sa aking buhay. Yung may pananampalataya, may gagawin ng Diyos sa aking buhay. Kaya huwag tayo mag-alinlangan. Patutunayan ng Panginoon sa atin that He is good and He is Almighty. Tayo pong lahat ay tumayo sa oras na ito. And as we stand to the Lord, habang tayo nakatayo sa harapan ng Panginoon, tayo po'y manalangin. Idalangin natin sa Diyos, Lord, tulungan mo ko na patuloy na mabago ang aking puso, may prepare ang aking puso para sa iyong dakilang kalooban, at patuloy na makinig sa iyong payo sa pamamagitan ng iyong mga salita, at magtiwala lamang sa iyo at hindi sa mga bagay na meron ako. Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! And oh my soul, overcome! Ama namin Diyos, kami po'y naririto, Panginoon, at nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat sa pamamagitan ng salita mo, tunay nga po, Ama, na ikinokorek mo kami, itinatama ang mga puso namin, Panginoon Diyos, at tinatanggal mo mga bagay, Panginoon God, na nakakagulo sa puso at isipan ng bawat sa puso namin. Lord, prepare our hearts, Panginoong Diyos. Yan daw ang aming mga puso na sundin ang iyong dakilang kalooban. I-prepare mo ang puso namin, Ama, na sundin at gawin ang lahat ng mga bagay na niloloko sa amin, that we will not only live by ourselves, O God, and we will not rely with our own selves, O God, like the devil, but we will live according to your will, Panginoong Diyos. Kaya mo, Panginoong Kristo, na pagarian mo kami ng lubos at gawin namin ang lahat ng mga bagay na inaangat mo para sa amin. Help us to seek your advice. Help us to seek your word every day. Help us to seek your truth, O God, sa buhay ng basa po sa amin. At ayaw mong pakinggan namin at patuloy namin panaligan ng mga salita inihayag mo sa buhay ng basa po sa amin. Sa iyo lamang namin itinitiwala ang lahat. Ikaw lamang po ang hinahangat at dinanasan namin masusungan sa buhay ng basa po sa amin. Father God! Tulungan mo kami, Panginoong Diyos. Huwag mo hayaang magtiwala kami sa kayamanan ng salibutan. Huwag mo hayaang magtiwala kami sa mga bagay na meron kami, Panginoong Diyos. Pagamat alam po namin, Panginoong God, na kailangan namin ito, pero mas kailangan ka namin sa aming mga buhay. Ikaw ang hinahangat namin, O Diyos, na lubos sa tunay na gagawa sa buhay ng basa sa amin. At hindi kami manghihinayang, Panginoong Diyos, sa mga bagay na may bibigay namin para sa iyong gawain. Mga bagay na may bibigay namin, Panginoong Diyos, para sa iyo, Panginoong God, sapagkat alam namin na ikaw ang nagpupuno, ikaw ang nagpapaapaw, ikaw ang gagawa sa buhay ng basa sa amin. At yan ang aming patuloy na dinadalangin sa iyo, Panginoong God. Mapagtagumpayin mo ang bawat sa puso amin. Mapagtagumpayin mo ang bawat sa puso amin. At yan ang aming kailangan. At hindi mo kami mababayaan, Panginoong Diyos, na maiwalay sa iyong dakilang kalooban. Salamat po sa umagang ito, Panginoong God. Tunay na napakabuti mo sa amin. Salamat po sa gawain namin, Panginoong Diyos, na tunay na ginagabayan at tinutulungan mo. Nawa, Panginoon, bawat naririnig namin, bauli namin ito sa bawat araw.
Baunin namin ito sa lahat ng pagkakataon. At makita namin mapatunayan, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng iyong mga salita, naroon ang tunay na pagbabala. Salamat, Panginoong Diyos, at inaangkin namin ng katagumpayan pa. Ito pong aming dalangin, at ibinabalik po namin maingat sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at ang aming paglalati. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Let's give our pledges and our special offering to the Lord. You may all be seated. Tayo po natin tumayo sa oras nito. All my life, you have been faithful. And all my life, you have been faithful. And all my life, you have been so, so good. In every breath that I am able, and I will sing of the goodness for the last time, all my life long. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. All together, Lord's Prayer. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa maigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you all. Blessed be the name of the Lord.